Konsul, medyo tama po ba? Nasa 80 o higit pa yung mga naapektuhan ng mga OFWs na nasa mga ilan po doon sa 83 na binanggit nyo kanina ang nasa shelters pa rin hanggang sa ngayon, at may masisiguro pa po ba tayo na trabaho para sa mga ito? Ganun po na syempre ang naapektuhan ay yung pong tahanan ng kanilang mga pinagsisilbihan. Tama po kayo. So, linawin ko lang po ulit, no, doon sa mga numero na banggit ko, yung 93 total na may registered address doon sa lugar na yon sa Wangfu Court sa Taipo, 60 po, 60 yung pong talagang actually na nagtatrabaho ron. Plus yung isa nating kasama na may sakit, tsaka yung isa pong nasawi, no? So bali 62 silang lahat. So yung pong sa 62 na yon, may ilan nga doon na maaring mawalan ng trabaho. Hindi pa ho natin konfirmado yan, pero ginagawan po natin sila ng survey, ilan yung mga immediate needs nila. But because of the fact na nasira nga yung bahay ng kanilang employer, maaring i-absorb sila ng relatives nitong kanilang employer. O kaya naman ay talagang payagan ho sila, mataksi po, hindi na kayang, halimbawa lang, hindi na kaya silang i-absorb o pasweldohin, payagan silang paghanap ng ibang trabaho. At allowed naman po dito sa Hong Kong yun. Doon po sa 60 na sinasabi ninyo, Konsul, ilan po yung talagang nasa shelters pa sa ngayon? Yung kinakalinga po ngayon ng inyo pong ahensya? Kung ang ibig nyo sabihin yung ating shelter, Yes yung ating po. shelter po ay medyo may kalayuan ho kasi nandito ho kami sa Central District, At yung mga kababayan natin apektado na sa Taipo, medyo 45 minutes din ho ang layo by car. So may mga shelters po roon. Doon tinayo ang Hong Kong government. At least 8 shelters, tapos mayroon pa additional sa mga schools and churches. So kung sa shelter lang ho, hindi po sila mamroblema. Oo, kumbaga sinagot yung tulong ng Hong Kong government para po sa mga apektado ng sunog na ibibigay, yung ilang pangangailangan na lang po na hindi ang ibinibigay ng Konsulado ng Pilipinas po diyan. Yes po. So, ko-complement po tayo sa Hong Kong government. Tutulungan tayo, for example, yung pagdating ho sa passport. Of course, kami naman sa Philippine Consulate General, we will facilitate yung kanilang renewal ng passport. May ilan ho kasing naiwan ng passport, nasunog. Pangalawa, yung ID ho nila, napaka-importante rin yun, Hong Kong ID. Ang sabi sa amin ng immigration ay tutulong ho sila na mapabilis din yung renewal ng Hong Kong ID. So kahit po hindi sila mag-submit ng bagong passport kasi nga ang passport natin hindi naman po pwedeng isang araw mabilisan dahil may ginagawa sa Pilipinas. So sabi ng Hong Kong Immigration, basta pumunta sila sa kanilang tanggapan at sila ay kasama sa mga victims or survivors, makakakuha sila ng bagong Hong Kong ID. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!